The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Baka naman. And like that, he's gone. But we are not gone. Of course. Shut up. Joke lang. How was that for an intro? Ayos yun Ano yun, di ba? The usual suspect. Yes. Si Kevin Spacey. Spacey. Nung hindi pa siya na-accuse as a diddler. Grabe ginawa sa kanya rin, ng tao. Hindi, nakakita ako ng, may napakinggan akong podcast niya, kasama si Lex Friedman. Basically, si Kevin Spacey, nagiging actor lang talaga siya dun sa podcast na yung tingin ko. Kasi ina-explain niya yung side niya, the whole thing, how it went, and how it went down. Given the fact na he is a really good actor, probably minamanipulate niya lang tayo. Sa bagay. Very sketchy rin na tao si Kevin Spacey, as much as I like his work. Pero, he's a troubled man. Alam mo ba yung tatay nun, Nazi? Ay, talaga? Hindi naman yung Nazi na Third Reich yung sympathizer. Bale, siya, neo-Nazi yung tatay niya. Shit. Bale, ginagaya yung basically, sobrang idol ng tatay ni Kevin Spacey yung si Hitler nga. May time daw na ginaya yung tawag dito yung hairdo ni Hitler. Talaga? Pati yung mustache. Ginaya rin. Ganun siya ka-obsess. Tsaka, ang lumalabas din dun sa mga reports, from Kevin Spacey's brother din. Minolesya sila nung bata sila. Very unhinged monster yung tatay nila. Grabe, hereditary. The way I see it. Well, anyway, nabalitaan ko yung Joker 2. Ang pangit daw. May nabasa nga ako nag-comment sa trailer na yung actor. Si Joaquin Phoenix? Si Joaquin Phoenix daw is not the Joker. The Joker is me because I watched this film. Ano? Ang Joker daw siya. Kasi naging joke yung tingin niya sa sarili niya nung pinanood niya yung movie. Ganun daw kalala yung... Hindi kasi ang naging issue ko dun umpisa pa lang, bakit may sequel yung Joker? Oo nga parang diba? Okay na yung una Yun nga parang sana standalone film na lang siya. Yung parang sobrang taas niya biglang pagdating sa sequel. Oo nga, parang nag-face dive, nag-nose dive. Kasi parang naumay din yung tao sa mga dark shit. Naumay sila dun sa character na Joker. Naumay sila. Tangina title pa lang, Joker 2, Folie à Deux. O kaya Joker, Folie à Deux. Parang dun pa lang nakakaloko na Parang padip na ewan. Kasi di ba French yun? So yun? Jokia, Folie à Deux. Ang enang mga to, nakakainis yung title Sacre bleu. Chines ne peut. Je Peru chim du mie. The French language is really crazy to me. Parang umungo yan ng kung ano yun sa French accent. Je pense, je peux. Pero anyway, yun nga yun sa Joker. Gago, ayoko na. Tigilan natin tong podcast na to. Hindi kasi. Ikaw kasi nagsimula. Sige. Ako nagsimula, ginatungan mo. And then, in all seriousness, back to seriousness. And then kasi, ang issue ko nung una pa lang, dun sa sequel ng Joker, una, hindi na dapat magka-sequel. Pangalawa, overkill. Hindi. Bakit musical? Musical ba yun? Oo, min. Ang dami kong, may nakita akong review, ang sabi niya, karamihan daw talaga dun sa scene, musical. Sabi ko, okay, kung magmi-musical kayo, sana umpisa pa lang musical na. Hindi. Sana sinabi niya sa trailer pala. Hindi, alam na, marami ng report noong una pa lang. Nung unang in-announce na may sequel yung Joker, kasama daw si Lady Gaga. Sabi ko, okay, what's next? Tapos yung sumunod, musical daw. Ay puta, you lost me there. Gago pala kayo. Ba't nyo gagawin musical yung umpisa pa lang? Wala namang musicals. Kasi serious crime drama yun Diba yung Joker 1, crime drama, thriller. Tapos yung Joker 2, may musical. What? Paano ko seryosohin yan? Tingin ko dun sa sequel, nag-capitalize na lang sa success ng una Yes. Ano nga siya? Basically, cash grab nga yun. Cash grab nga. Sabi ko nga una, bakit tatanggapin to ni Joaquin Phoenix kung wala namang, kumbaga walang sense na? Ano pang sense na mag-sequel? Character study yun. Character study yung Joker. Kung isipin mo nga yung Joker 1, parang tribute movie lang yun Tribute sa Taxi Driver. Tsaka yung King of Comedy. Yun yung tingin ko dun Tsaka nung iba pang nakapanood na cinephile din. Tapos ngayon gagawin yung musical. Ang hirap seryosohin kaya ng musical. Alam mo yung, imaginein mo ito na lang
what if yung T-800 sa Terminator, di ba, umpisa pa lang. Kumakanta. Hindi, halimbawa, sa Terminator 1, halimbawa, si Arnold, seryoso, di ba? I'll be back. Tapos sa Terminator 2, naging musical. Seryosohin mo yun. Ganun lang dito sa Joker 2, Folly Ado. Tang-inang movie to. Sabi. Kahit hindi mo siya napanood, ma-judge mo na eh. Doon pa lang sa trailer sa mga comments lang din ng mga nakapanood eh. Ba't ko ito pinanood? Don't get me wrong, parang marami din, may mga ilan-ngilan na fan din naman ng Joker 2 kasi siguro pasok sa panlasa nila. May musical. Subjective din eh. Ang stupid lang kasi na seryoso, biglang may musical. Anong tone yung susundan ko? Diba? Tapos, eto pa yan, hindi talaga ako fan ng musical at all. Okay lang. Sa akin okay lang. Tingin ko may nag-work lang na musical sa akin dati pag mga Disney films. Yung 2D animated ha. May musical ako napanood na maganda. Yung kay Johnny Depp. Yung Sweeney Todd. Favorite ko. Hindi ko pa nakita yun. Maganda yun. Gusto ko yun. Ayun, siguro depende nga. Depende doon sa material. Tsaka ang galing ni Alan Rickman din. Si Alan Rickman. Levioso. John McClane. Do you really think you stand a chance against us, Mr. Cowboy? Yung sa Die Hard na alala ko. Nagiging si Bane na. Shut up. You fool. Nagiging si Bane. Nagbi-bleed na eh. Napapunta kay Bane. Dahil nga, sayang lang. Kung magsisequel man lang sana yung Joker, sana sineryoso nila. Sana nag-stick sila dun sa formula ng una. Yun din. And nakakabahala din dun yung ending nalaman ko eh. Talaga, na-spoil ka. Na-spoil ako ng ending pero I don't care. Okay lang naman sa akin. Spoiler alert sa mga fan. Basically, yung ending nun, hindi ko naman i-spoil talaga na in detail, no? So, hindi ako ganun. I'm not an asshole. Like you. Joke lang. Hindi, ang nangyari kasi dun, parang sinira lang nila yung binild nila. Nung umpisa pa lang. Ganun yung ending. Okay. Yun, check nyo na lang kung trip ninyo. Yun nga, kung bibigyan ko man ng chance to siguro 3 years from now pa. Pag wala akong magawa, papanoorin ko yun. Na lang, baka ilagay sa Disney Plus yun someday. Siguro. Pero ang unfair ko rin kasi hindi ko naman talaga napanood. Maganda panoorin mo eh. Pero base sa mga narinig ko, sa mga nakita ko, it's not worth it. Ang dami rin nagsabi. Parang dinuraan nila yung sarili nilang creation. Anyway, it's so stupid. Tsaka, tangina nag-work lang naman kasi yung musical sa comedy para sa akin. Depende talaga sa story. Depende. Din, ang hirap seryosohin eh. Parang yun nga, diba? Parang ang dating kasi, parang ginagago mo yung yung flow ng story mo, yung tema. Tinaihan mo yung ginawa mong cake. Hi, bigla kami magkakintuhan, bigla kami magsasayawan, bigla kami magkakantahan. Tangina nga. Naalala mo yung sinabi ko ng bagong saing na kanin. Tinaihan mo. Ganun. Tangina yung humor mo, kadiri eh. Crude. Ayun. Okay. Pero yun nga, buti wala namang mga annoying fans dun sa Joker. Walang toxic na wala. Ako. Buti nga wala na yung nag-die down na rin yung Marvel versus DC bullshit. Parang at this point pareho na sila eh. Incomparable na, 'di ba? Ano ba tingin mo? Parang sa Marvel? I mean yung tawag dito yung comparison game, yung war between two fan bases. Stupid. Ano pa? Sige. Ang stupid kasi if you love both, di ba? Ba't kailangan mo i-compare? Hindi kasi ako fan ako ng comic books in general, di ba? Pag maganda story, kahit Marvel pen o DC game. Pero yung i-compare mo pa, tapos hindi mo babasahin yung Marvel kasi more on DC ka. Parang, walang sense na. Ang stupid. Wala rin, kasi nagpaparallel din naman to some extent. Pero ang ayoko lang kasi yung dinedefend nila to death eh. Doon ako lalo na doon sa MCU, gina-justify nila na. Parang dude. Kahit ang mediocre na. Tapos ito, yung ibang fan na, ito comics yung kainin yun. So, parang hindi. Respeto naman sa source material, di ba? Pucha. Tayo yung mga ganyang, may pagka-ad hominem na rin eh. Minsan. Parang, dude, respect the source material, di ba?
May obsession din kasi sila dun sa mga celebrities na totoo. Na tawag dito yung nagpo-portray dun sa mga character. Masyado lang ina-idolize. Sa Marvel. Nangyari din to sa sa Star Wars fanbase dati. Nag-o-obsess sila kay Adam Driver. Tapos dapat daw si Adam Driver i-date na lang si Daisy Ridley, mas bagay daw sila. Alam mo yung sino ba kayo para kontrolin yung buhay ng celebrity? Oo nga, napaka-unhinged. Tsaka yung ibang fans ng Star Wars racist din eh. May isang installment yung Star Wars, merong Asian representation. Representation. I mean, sige, woke naman talaga masyado yung Disney and all. Pero don't get mad at the actress. Parang alam ko yun yung parang nagagalit kayo kasi yung race niya. Pero medyo chubby na Asian. Yun yata yun. Yung parang pilot siya. I don't know, pero may Asian character doon tapos na bad trip sila. So what, di ba? One time din yung actor na to. Si Donnie Yen. Nasa Star Wars si Donnie Yen. Pero wala akong narinig na reklamo doon. Diba? Ewan ko. Tangina. Ang unhinged eh. Tsaka, kitang-kita mo na gusto lagi nila mga good-looking people eh. Yung mayroong extreme obsession sa beauty. Parang sa South Korea. Ganun. Ano ko? Ang lala doon. Lala sa South Korea. Ang lala nung... Meron sila tinatawag na Korean standards. What is that? Na dapat na yung isang idol is super payat. May sobrang perfectly yung panga, symmetrical, chiseled. Chisel. Tapos merong yung tawag dito, talukap dito. So, wow. Parang grabe. Tapos pag kapag nalaman nila na yung isang idol is nagpa-plastic surgery, binabash nila. So, last trip niya. Sasabo ba kayo dyan? Hindi ba yun yung majority sa kanila? Nagpapa-surgery talaga. Di ba nasabi ko dati yun, yung parang tinitrim pa nga yung jawline? Hindi parang toxic ng Korean fandom. Yung Korean, yung Korean people pag nagbaba sila dun sa isang celebrity, umaabot na magsa-suicide na talaga yung... It's so unhinged. Parang uncontrollable na yung fascination nila. Yung fanatics. Fanaticism. Tsaka may obsession sila lagi dun sa tawag dito, dun sa norm na dapat pag Korean idol ka, medyo mukhang western yung features mo. Dapat dapat mabango tayo. Gusto nga nila yung blue-eyed Korean eh. Ganun. Ang weird. Parang, ba't di na lang kayo magpaka, diba? Magpaka-weirdo na lang talaga. Instead of trying to justify it. Yung yung Korea, dapat meron din yung proposal ko na may may licensure exam pag kukuha ng social media. Paggagawa ng social media. Kasi grabe din yung mga yung mga online people eh. Hindi, may pagka rin sila, parang narcissist din yung iba sa kanila eh. May superiority complex. Yun din, siguro God complex na. Hindi naman God complex. North Korea. Kasi yung baba rin ang tingin nila sa Southeast Asian eh. Gagawin baba kayo ng tingin nila sa mga sa mga Pinoy. Tingin nila sa atin, may hirap. Yun nga. May napanood ako dati yung Korean film. Merong parang gangster yata na boss yun. Sabi niya, go to the Philippines. Tapos nag-reply sa kanya, nakalimutan ko. Tapos sabi niya, it's a poor country anyway. Sabi ko, wow. Wow, okay, sige. Dude, pareho siya ng Filipino soldier during Korean War. Nga, hindi nakakalimutan nila. Three Koreans sa isang Filipino, boy. 3 North Koreans. North Koreans. Ina nyo. Ang weird eh. Parang kailangan ipamukha mo sa kanila yung history para lang ma-humble sila eh. I'm not saying na lahat ng South Koreans ganun Pero a lot of them are. Mostly. May mga cases pa nga na yung ibang South Koreans pag may half Filipino tapos half South Korean na parang hindi raw pure-blooded. Na yun nga, half South Korean, half Filipino person. Ang tingin nila lagi yung nanay mo walang pinag-aralan o kaya hooker lang sumabit lang sa Koreano para maging successful. Nagagets ko naman may mga gano'n naman talagang case pero gano'n lang yung tingin nyo sa mga Pinoy. How dumb, how shallow is that? It's so weird. On a scale of 1 to 10, Frank, gaano ka kagwapo? Sige nga. Tumingin sa akin. Mga 5, 4, 3, gano'n. Okay. Wala akong confidence. Akala ko sasabihin mo 8 eh. Depende. Baka, subjective naman ang mukha ng tao eh. May ibang tao na pangat sa paningin mo pero gwapo sa iba. Diba? Baka nag-wonder ka na kung ba't ko natanong. Bakit nga ba?
Gusto ko lang ma-check kung narcissist ka rin. Hindi. Never. Kadiri. Ako, siguro rin ako, mga 3. 3 or 2. Ganun lang yung isa. Ibang tao na lang magsasabi sa akin, ay hindi Abdul, you're a 10. Tapos hindi pa ako maniniwala. Parang, ayan ang yan. Huwag ka nga, nauuto ako sa ganyan eh. Oh, you. Miguel ka nga, tayo na neto. Shayak mo eh. Tayo na nagiging gago na tong podcast na to. Tangina. Nanala ko dati pag sa serial killers, di ba? Pag mga kagaya ni Ted Bundy, pag may itsura na serial killer, forgivable. Ay, alam mo ba, may nakita akong Instagram account. Sige. Ang pangalan niya Mugshot Hotties. Nakita ko yun. Mugshotty. Mugshotties. Tanginang yun eh. Kinikilabutan ako sa kaso ng mga pero ang gaganda ng itsura nila. Tapos ang dami nagsisim sa comments. Tapos parang, tayo kaso. Ganun nga, kasi kahit gruesome yung crime, ang mga comment doon, I can fix her. Porque maganda no? Kailangan sambahin mo kahit mamamatay tao eh. Ang tanga Hayop. The looks can be deceiving nga eh. Pero may time naman talaga na looks did not deceive it. It was true all along. Di ba nga, mahilig tayo sa ganito yung mukhang kriminal. Tapos totoo palang kriminal, gago. Hindi, tsaka totoo yung sinasabi mo dati, nanay, na nasa hilatsa din ng mukha ng tao, malalaman mong mabuti o masama. Oo, malalaman mong mabuti o masama. Na-adapt ko na yung ganun mong ganun mong mindset. Ay na nito, mukhang kupal to. Tapos kupal pala talaga. Oo. Minsan mararamdaman mo pag nakita mo yung mukha, hindi ka nagiging judgmental, parang sinunod mo lang yung gut feeling mo eh. So parang meron ka ng merong red flag na red flag indicator sa sarili mo na, ay na nitong tao na to. May something off dito. Tapos malalaman mo nga, ay gago. Totoo nga. Tama pala ako. Hindi yung payo ko, pero it doesn't work all the time. Minsan kailangan kasi pag nakita mo yung mukha ng tao tapos tingin mo masama, feeling mo masama siya, trust your gut feelings kasi may chance na totoo yun. And if you are proven wrong, great. 'Di ba? And then yun nga, forgive yourself kasi nagkamali ka lang eh. Minsan mali rin ako eh. Akala ko kupal, hindi naman pala. Pero most of the time, hindi, minsan lang talaga mag-work siya. Pero sa pag walang proper hygiene. Wow. Joke. Ang pogi mo Pinag-usapan lang natin kanina eh. Walang proper hygiene. GGSS. Sama no? Minsan naniniwala ka ba dito minsan kung sino pa yung, for the lack of better term, pangit. O kaya hindi naman talaga good looking. Pag nakakakuha sila ng karelasyon nila na mas maitsura sa kanila, yumayabang sila. May mga ganun. Parang for some reason, pwede ko naman pala ma-achieve to eh. Di alam mo yung biglang tataas yung confidence nila na to the point ng cringy. Di naman maiwasan yun eh. Ganun talaga mararamdaman mo eh. Mali mo, mahilig lang talaga sa pangit yung joke. Sinuwerte ka lang. Pero guilty rin ako dito eh. Tangina, paano mo nakuha yan? Hindi ka naman kagwapuan. Ganda ng joke. Malay mo naman kasi yung personality niya, di ba? Minsan di na ako naniniwala dyan. Tinitingnan yung personality. May mga tao pa rin ganun. Give me a break. You're fooling yourself. Who are you fooling? Pero syempre, ang naman talaga mina na ng attraction, physical muna eh. Bago yung personality. Usually ganun. Pero minsan ma-overlook mo yun. Siguro, doon napapasok yung actual na sinasabi mo na baka nga sa personality rin na tumitingin, baka na-overlook na nila kasi yun nga, napagbigyan na nila yung itsura eh. Kahit siguro kahit paano may konting attraction na rin doon. Pero hindi ko talaga mapagbigyan yung mga pangit na nga lalaki ng Google pa ng girlfriend. Yung kakapal ng mukha ng mga hayop, yung mga abusive na pangit. Nag-white knight na ako, sorry. Pero unbelievable eh. Ikaw ba abusive ka? Hindi. Diba? Hindi. Ako nga yung ina-abuse eh. Sino ka ba? Ina-abuse yung kabutihan ko. Eat shit, go fuck yourself. Tangina may hugot. Galit ka na naman. Hindi ako galit. Ikaw yung galit. I'm not mad. You're mad. Anyway, you were saying. Yung mga yung abusive na pangit. Wala laman. Tangina nito kapal ang mukha mo. Yung mukhang yan, naging abusive. Wow. Wow, ligo-ligo naman gag. Konting toothbrush naman dyan. Yan ang pangit mo na. Alam mo yung toothpaste? Toothpaste mo, ipot ng manok. Yung toothpaste, lunukin mo na ha. Maganda rin yun.
Subtle way of saying sa tropa mong bad breath. Ano toothpaste mo? Ipot ng manok. Yun nga, yung mga pangit na lalaki na abusive, tangina mo, pangit. Pangit ang puta. Tangina mo, pangit. Hindi, nakakainit ng ulo yun. Alam mo yung pag nakakita ko online ng mga nang Google Pin ng nila, asawa nila, ganyan. Bababae man to o lalaki. O sige, para vice versa, para para fair ako dito, para equal. Unbiased. Nakakainit ng ulo eh. Tanginang yan. Tsaka mapapaisip ko, anong nakita sa'yo ng babae, ng taong yan? Di ba? Pangit ka na nga, pangit pa na ugali mo. Tangina mo, pangit. Tangina, galit no? Okay, this podcast has been officially dissolved. Thank you. We are derailed and we are out. Joke lang. Ito na yung episode, ano ba to, 40? Anyway, yun nga, joke lang yun. Yung sinabi kong huli. Tangin, ang hirap seryosohin nung topic na yun no? Tangina mo, pangit. Tangina mo, pangit. Pangit ka lang, pangit mo na ugali mo. Ay, alam mo ba yung yung nangyari dati nung 70s yata to? Yung merong dating game show killer. O si Rodney Alcala. Si Rodney Alcala. Ang lala nun, gabi. Yung creepy. Alam mo, nung nakita yung footage na yun, na agad siya, kahit hindi ko alam. Siguro nung time na yun, kahit hindi ko alam yung backstory niya, ma-detect mo talaga may tinatago tong yung hayop na yun. Skeleton sa closet niya. Parang ganun eh. Ang weird kasi, di ba dating show nga yun. Tapos, lately lang, after nung airing nung episode na yun, sa kanila nalaman na pala siya. Serial killer, criminal pala siya. Marami na siyang pinatay, including women and children pinatay niya. Ayun. Pero po siya, may charisma siya no? Yun nga. Galing niya magsalita. He can talk his way sa people. Persuasive. Persuasive. Tayo ng galing. The only time na nalaman lang nung pumili sa kanya na girl na may mali sa kanya is yung nakipag-usap siya backstage. Creepy daw siya. Naalala ko nga sa kanya si Ted Bundy. Same sila ng ng hilat siya ng mukha. Pareho sila ng smile. Parang si Ted Bundy na long hair yun si Rodney Alcala. Tapos nung mga huling sandali daw niya bago siya mamatay, parang nagre-reminisce siya sa mga nangyari. Yung mga pinatay niya. Parang euphoria sa kanya. Wala siyang remorse. Yun nga, yan. Stupid. Parang unfair ng niya exit niya pero hindi siya pangit pero pangit siya inside. Rotten inside. He's rotting inside. Yun nga. May mga tao ka bang na-meet na nagro-rot inside? Parang wala nang masasalba sa kanila kasi yun nga, parang hopeless case yung ibang tao na na-meet mo. May nangyari na ba? Wala naman. Sa akin din wala. Ang hirap makahanap ng ganun. Wag naman sana kasi wala akong patience sa tanga Hindi sa tanga. Wala kang patience sa evil. Wala akong patience sa evil. Ganun. Sa tanga, sorry. What a disaster. Wala akong parang hindi ko siya kayang i-tolerate. Ganun. Wala sana. So you wanna talk about the man-made disaster, right? Or disaster. Last time? Or disasters. Okay. Man-made disasters. Saan tayo magsastart? Man-made? Hindi naman, Saan tayo magsastart? Local or international? International muna. Sige. Chernobyl. Hindi, ito na lang, hindi naman tayo reliable source pagdating sa Chernobyl nuclear disaster. Pero, the idea of it was they're conducting an experiment. Nagko-conduct sila ng test. Test. Yun ang better term. They're conducting a test, yung mga engineer, yung mga nuclear engineers doon. And then for some reason, nagmamalfunction talaga yung system Parang it was fate that brought them there. Tapos yun nga, nag-blow up yung lid nung reactor. Nung reactors. And then, syempre, na-distribute sa air. Sa air. Naging airborne yung radiation. Yung radiation. Doon ako natatakot pag mga nuclear disasters or any kind of... long term yung niya Yung bago maayos. Hindi. Thousands of years bago mo malinis talaga. Kailan pa yun? Buhay pa ba? Patay na tayong lahat. Alam mo, tingin mo, patay na tayong lahat pero pa rin dun? Radioactive pa rin ang Pripyat. Yun nga So, yun nga pala. Nangyari siya sa Ukraine, sa city of Pripyat. Pripyat, yes. Sa Pripyat. Sa mga naglalaro ng COD. Ayun. Yun nga, doon sa Pripyat kasi kumalat yung radiation. Doon kumalat. Naging radioactive yung air na nabibreathe nila. Yes. Yun yung nakakatakot, kasi
it's an unseen disaster. Hindi mo siya nakikita eh. It's an invisible enemy. Ganun. Na napakalital. Very, very lethal. Kasi pag tinamaan ka daw talaga ng radiation, high dose of radiation, you're doomed. It's the end of you. Literal na malulusaw ka eh. Parang magiging gulay ka. Unti-unti kang nagdi-deteriorate. Magdi-disintegrate kayo. Magiging zombie kayo. Yes. Tangina, grabe. May ni-research ko yun eh. Yung mga images ng mga victim ng radiation. Basically, para kang nasunog na zombie. Zombified ka na. Nasunog ka pa. Para ka ng tusino eh. Hindi ako nagiging ridiculous dito. Talagang ganun yung itsura eh. Tapos para silang yung basang-basa na tao. Parang sweaty. Ganun. Siyempre, hindi lang yun. Masisira yung DNA mo. Masisira yung autoimmune system mo ata yun. Basta yung every system in your body gets destroyed. Mabubura ka talaga. Obliterated ka eh. Tapos pag, ang malala nun, may mga victims na tinamaan ng radiation, yung mga buntis. Tapos, siyempre, deadly nga yun sa baby. Ang nagsuffer din yung baby dun. It's very sad. Mas sad din dun yung livestock. Yung livestock, kailangan nilang patayin. Yun nga, may mga domesticated cats and dogs pinatay din. Kailangan. Kasi pag lumabas yun. Kakalat yung radiation eh. Napanood mo ba yung Chernobyl na series? Hindi pa. Sa HBO dati. HBO. Pero maganda raw yun. It's the most horrifying. It's one of the most horrifying things I've ever seen on TV in a series format. Hindi kasi nakaka-depress dun yung nangyayari dun sa mga tao kasi it's kapabayaan talaga ng humanity. Ganon. Parang man-made destruction eh. Tsaka nakaka yung Soviet. Yung Soviet Union kasi problema rin dun eh. Pinipress down nila yung issue na hindi siya ganun kalala. Everything is under control. Yun nga. Parang dina-downplay nila yung situation. Tapos nagre-rely sila sa mga maling reports. Pero sila mismo yung nagre-report ng mali. Sila rin nagmamanipulate ng mga reports eh. Parang naalala ko nga sa Chernobyl disaster yung COVID eh. May pagka-COVID din sila. Hindi nga lang ganun kalala yung COVID. Ay, hindi. Malala rin ang COVID. Tingin ko kasing lala lang din. Kasi global eh. Global. Kumpara sa Chernobyl, sa Pripyat lang. Sa Ukraine. Pero kumalat din pala siya, Kumalat din pala siya sa ibang parts ng Ukraine? ng Europe? Ng Europe. Parang tumama rin yata siya sa Sweden yata or Switzerland. Yung radiation. Grabe, no? Pero small amounts. Pero lethal pa rin. The fact na, kasi airborne nga eh. Airborne siya. So, yung pag kinamahan ka ng radioactive na air, wala na. Wala na. Endgame ka na. Ang hirap lusutan nun, gagi. Di mo kita eh. Tapos, ano pa ba to? Meron pang isang case yung sa DuPont. Yung chemical company. Recent lang yun, ano? Yung sa, ano yun? DuPont? Yung oil spill? Hindi, parang 30 years ago na by now. Okay, sorry. Hindi kasi kala ko recent. Nangyari to sa, ano ba to? Sa Ohio ba yun? Nakalimutan ko yung province sa US. I'm sorry, nakalimutan ko talaga. Fuck. Yun nga. Pero dun sa naalala ko na kung saan. Sa West Virginia. Sa West Virginia kasi may nagkaroon ng chemical spill dun. Hindi sila aware na may chemical na pala yung tubig nila na iniinom. Kasi nalaman na lang nila na meron palang chemicals yung mga river nila. Kasi nakita nila yung bato, namumuti. Parang nagkaroon ng dose of fluoride, ganun daw. Parang nabuhusan ng acid. Tapos yung mga livestock nila nagkakasakit, nagiging violent. Yung mga kalabaw nagiging yung mga tao nagiging violent, tapos nagkakaroon ng tooth decay, yung mga tao nagde-deteriorate nagiging itim yung ngipin. Pag iniinom nila yung contaminated water, gawa nga nung sa DuPont, yun. Ano bang company yung DuPont? DuPont. Ano siya? Basically, chemical company siya. Sila nagpo-produce ng Teflon. Teflon tape para sa mga plumbing service. Yung sa kitchenware. Kitchenware. Teflon. Yun nga kasi sinasabi nila it's completely safe pero kasi pag nagluto ka doon, may chemical na pag nasunog yun, syempre may chemical na halo. Doon sa pagkain mo, sa steak mo, kung ano man, sa chicken mo na fina-fry. Ganun. So, delikado nga siya. Pero kasi, kaya siya nagkaroon ng class action lawsuit. Kasi merong isang may isang lawyer kasi na nagsusaka nila nakalimutan yung pangalan eh.
Si Robert Bilott yata. Robert Bilott. Oh, sorry. Robert Bilott. Ayun. Bilott. Oh. Billet. OT. OT. Bilott. Hindi siya Billat. Tangina ang gago. Yun si Rob Bilott. Yun nga. Hanggang ngayon, parang ongoing pa rin yung ngayon. Yung pagsunya. Pero nananalo naman sila from time to time. Parang may settlement, millions of dollars, ganun. Pero sira na yung water system nila. Oh, very scary nga eh. Diba? Very scary kasi akala mo safe. Tapos pag ininom mo po, nagkaka-cancer ka na eh. May nangyari pa nga eh, yung form of cancer, testicular cancer pa. So, most yung tatamaan, lalaki. Hindi naman. Pag tinamaan babae, ibang form of cancer naman. Ibang po, sana naman, ovary. Hindi ko alam. Hindi ko na nalaman yun eh. Grabe no, cancerous pala yung chemical nila na eh. Oo. Pag lalaki ka, may chance na testicular cancer. Sa babae rin may problema yun. Ito pa yung malupit eh, sa pregnant women din. Kapag nakainom sila nung tubig na contaminate nung DuPont. Yung may chemical na halo pala yung tubig na inom ng pregnant person, ang mangyayari nagkakaroon ng facial deformity yung baby. Nakakaawa. May isang case yung baby, isa lang yung nostril. Grabe. Tapos yung form ng mata niya, tabingi. Parang nasmudge yung muka. Pero the kid lived to this day, I think. Nakalimutan ko lang pangalan nun eh. It's a man-made disaster. Tapos, meron pang isa yung thalidomide. Alam mo yun? Saan yun? Dati kasi gamot siya sa mga pregnant people din. Thalidomide? Thalidomide disaster din yun, tangina. Ano nangyari doon? Hindi kasi, yung thalidomide, gamot siya noong 1950s na dinevelop sa Germany yata. Ganun. Okay. Tapos anong nangyari? Siyempre, dinistribute sa US. Siyempre, may market sa US, malaki. Anong nangyari? Nung in-intake siya ng mga pregnant women, nagkaroon din ng malalang deformity yung mga baby. As in, para silang luya. Ganun. Pero hindi siya life-threatening sa baby. Pero hindi. You live, mabubuhay ka ng ganun itsura mo. You live like a deformed person. Iba-iba bang deformities eh. Tapos, syempre, tinigil na yung distribution nun kasi nga yun yung nangyari. Minsan hirap din pagkatiwalaan talaga ng mga company na yung may kinalaman sa health mo. Yung mga pharmaceutical company minsan. Not to get political you can look it up. Pero kasi, di ba? Nandiyan naman yung mga info sa internet ang lawak. Yun nga parang nagbigay lang ako ng tidbits. Alam mo nga, tingin ko nga ngayon eh, parang na-discover na yung cure sa cancer pero ayaw lang ilabas. Masyado na akong conspiracy theories. Conspiratorial na yan. Well, tingin ko lang, di kaya nangyari na yun. So, siguro matagal na na-discover yung sakit sa cancer. Pero, syempre, pera yun. Di ba? Pero, ewan ko, ano lang yun sa akin? Parang brain fart lang. Pwede naman nila ibenta yun eh. Pero, at a high price. Di ba? Ayun nga lang. Parang iba lang yung makikinabang. Parang mayayaman lang. Ganun. The whole thing is psychotic. Yes. Very, very psychotic. Yung world natin. Pero yun nga, look at the brighter side na lang. Kasi overwhelming din eh. Yun yung problema ko sa akin eh. Ting gigising ako, yung mga nasasagap kong news mostly negative. Ang pangit, gagi. Hindi ko rin gets yung sarili ko. Mahirap din eh. Kasi magandang alam mo, pero sana hindi mo na lang alam. Ganun. Kind of. Hindi kasi overwhelming siya. Tapos, yun nga, na-overlook ko yung mga mas positive na news. Yun. Ganun lang yata talaga ako. Pero yun nga, I tend to look at the brighter side. May mga silver lining naman in every way. Silver linings. Yun nga, mahanap mo rin naman yun. And then, don't get stuck in the darkness. Yun lang. Kasi mauwi ka talaga sa depression. Tingin ko nagkaroon din ako ng baka nga may depression ako, hindi ko alam eh. Siguro din ako. Alam mo yung mga weird sa akin? May mga tao kasi na ayaw nang maging masaya. Oo nga. Diba? May ganun ng, I think it's a trend or a mental condition na nag-exist na dati. Siguro parang face kasi pwede. Approaching 40 na tayo. Pwede. Parang yung emo face. Yung parang kasi nung back then teenager ka, approaching 20 ka, ang dami mong halos sa mundo ganun. Tapos parang pag dungtong mo ng 30, tinanggap mo na lang kung anong meron ka. Napagod ka na mag-chase doon sa dream na gusto mo, parang ganun. Gusto mo na lang ng tahimik na buhay. Yung salitang teen angst, hindi naman yata nawala yun. Oo nga, parang nag-grow up lang din siya. Yung angst. Yung angst naging alam mo, dapat yun naging worry. Dapat yun yung nilalagay nila sa sa Inside Out si angst.
hindi si anger. Yung emotion na angst. Malay mo sa 3. Kung magkaroon suggestion lang. Yun nga, pero horrifying din talaga yung sa depression. Kasi dark place nga yung pinapasok mo doon. Yes. Without you knowing. Hindi mo gustuhin, nangyayari, nandun ka na eh. So mga taong nag-undergo sa ganun, we wish you well. Yun nga, parang tingin ko ang nagiging tawag dito, nagiging cure din daw sa depression, or maybe it's a mitigation process yung kapag magiging tawag dito, magiging active ka outdoors. Ganun. Ewan ko lang kung totoo yun. Maglakad-lakad ka, ganun. Hindi natin naman tayo mga professional psychiatrist eh. Sino ba naman hindi mali yung tayo yung magsasabi nito eh, dapat professionals yes. Napaka-unreliable natin. Sasabihin ko na, yun nga, full-on disclaimer. We're talking out of our asses here. Yung nga, pag physically active ka kasi, may naman talaga, nababrighten up yung mood mo. Kasi may nagpo-produce ka ng endorphin? Tama ba? I'm not sure. Hindi ako, ayoko maging scientific dito. Magmumukha tayong pseudo-intellects eh. Sa bagay. Di ba dinedespise ko yung mga yan? May stuck tayo sa ganong topic. Yun nga. Tawag dito. Di ba nababanggit ko yung about sa psychotic beings? Tingin mo ba si Tom Cruise psychotic din yun? Hindi ako sure. Weird siya. Pero hindi to the point na sobrang psychotic. Hindi natin alam eh. Yun nga. Hindi kasi minsan pag makikita mo siya sa films, parang normal naman talaga siya. Very active, very intelligent, very smart. Pero kasi minsan may approachable. May mga interview kasi siya na parang ang weirdo talaga niya. Pinaka-weirdo niyang interview yung kay Oprah, yung sobrang in love niya kay Katie Holmes. Pumatong siya dun sa table ni Oprah. Parang, sa couch. Sa couch. Tayo na. Siguro kung tropa mo siya, baka siya bukano. Ang weird niya. Minsan kasi may mga interview siya na parang nagiging confrontational siya. Tapos, may mga sinasabi siya na parang sasabihin ng isang pseudo-intellect. Hindi ko alam. Maybe he knows his stuff more than I do. Parang si Terrence Howard. Tangina nun ni Terrence. Si Terrence Howard, ang weirdo nun. 1 plus 1 is equals 3. Tapos ina-explain niya kung bakit. Natatawa ko, tinatawag siyang genius eh. Porke weirdo ka na marami kang sinasabing terms na scientific, genius ka na. Tingin ko sa kanya sabog eh. Porke ganun ba, genius ka na. Ang dami mo lang sinabi na bullshit scientific terms. Fuck yourself, di ba? Dati ang tinunon nung bago mag-2010s. Nung 2010s na, doon na nagsimula maging weirdo yun. Gusto ko nga yung movie niya na yung rapper. Anong rapper? Hustle and Flow. Hindi ko alam yun. You know it's hard out here for a pimp. Yun. Hindi. Yung ganda ng movie niya na yun. Pero I can imagine him singing. Tingin ko maganda boses niya. Magaling siya mag-rap. Okay. Magaling siya mag-rap. Mukha rin siyang rapper eh. Magaling siya Actually. Yun. Tapos nang napanood ko siya sa Joe Rogan. Sasabi mo. Nga, pinagsasabi mo, inantok nga ako dun. Natutunaw utak ko sa mga sinasabi mo. Gagi, wala pa yatang 20 minutes. Tinurn off ko na. Lumipat na ako ng ibang podcast. Nakakatunaw kasi ng brain kapag nagsasalita sa'yo na hindi mo alam yung pinagsasabi. Yung parang, siseryosohin ba kita? At saka malala pa nun, parang alam nilang namamanipulate ka nila eh. Di ba? Di, akala nila nauuto nila yung tao. Lahat. Pero hindi lahat nauuto nyo. Itigil nyo yan. Ayun ako, it's very... Tingin ko, yung mga ganong... Yung kagaya ni Terrence Howard, nagiging overrated din. Di ba? Pero bumawi si Joe Rogan. Parang gines niya uli si si Terrence Howard. Nag-guess siya ng mathematician ba yun? Basta ganun sir, nag-debate sila ng maayos. Tapos dinedebunk siya, di ba? Tapos wala siya masagot talaga. Si Eric Weinstein ba yun? Ewan ko. Siya nga. Siya ba yun? Si Eric Weinstein, yung mathematician. Yun naman talaga, reliable naman yun. Kasi mathematician Parang sinasabi niya na, here's why you're wrong. Okay. Tapos parang kinitake naman ni Terrence Howard lightly. Hindi kasi si Joe Rogan. Ang weirdo talaga, puta. Si di ba si Kanye? Sinasabi genius siya. Pero tingin ko naging broken man lang si Kanye. Kaya kung ano-ano na sinasabi niya. Nagkaroon siya ng God complex eh. Yun nga. I mean... yan yung epekto pag marami kang yes man sa paligid. Yeah. Di ba? Yeah. Kahit anong bullshit sabihin mo, yeah, preach. Oo nga, galing mo talaga. Galing mo talaga. Ay, Kanye. Sabihin mo na, bugoy. Dahil malala lang para sa akin na may nagtotolerate ng ganung bullshit eh. Yun nga yung yun, sa flip top ko narinig yan.
Flip-top ba o pangil sa pangil? Yung mas bobo pa sa bobo yung bobong alam niya na kabobohan yung sinasabi pero di niya tinama. Si Looney ata nagsabi nun. Si Shay nagsabi nun kaya no. At si Shay. Si Sixth Threat no. Yun. Make sense talaga eh. Yun nga, tawag dito. May tawag sa ganun, Dunning-Kruger effect ba yun? Dunning-Kruger. Yung parang in-overestimate mo yung sarili mo. Kahit di mo naman alam. Kahit very incompetent ka. Yung niloloko mo na yung sarili mo na, hindi, alam ko to. Mas trip ko pa nga siguro kahit papaano lang Yung may doubt ka sa sarili mo pero kaya mo pala. Tapos nagawa mo pala. Yun, nasa tamang mindset yun. Yung mga ganun tao na hindi confident sa gagawin pero mapupull off. Yun nga. Parang huwag mo kasi ipilit na alam mo. Diba? Mumukha kang tangi. Diba? Mas lalo kang magiging bobo nun pag nagmamarunong ka. Ang ina mo, bobo. Pangit ka na, bobo ka pa. Sama. Joke lang. Kanina pa nga ako nang tatrash talk eh. Diba? Uy, gagi. Diba? Na-confirm yung kay PDD. Di ba napag-usapan natin dati yun? Oo nga. Alam mo nang ano yun? Yung kay PDD. Na-read yung bahay niya. Puro Isang kwarto na puno ng baby oil tsaka lube. Ang weird talaga ni PDD. Si Puff Daddy. Tawag nga sa sarili niya, love eh. Call me love. Ay. Ang weirdo ang puta. Grabe, no? Hindi yung baby oil para yung sa mga baby niya. Yung mga baby. Yung mga baby boys. Pag may mga bagong booty sa scene. Ano nga siya? Si Lahis yata talaga yun. Kasi okay. Ang daming nagsasabi na may mga na ano daw siya nadali sa music scene. Yung mga lalaki rin daw. Na mga upcoming artists. Up and coming. Meron yung mga nag-exist na rappers and actors na yun nga, favorite niya. Si Bieber nga, ang accusation, hindi naman accusation, pero allegedly. Ang bali-balita, parang si Bieber, traumatized kay... Naging biktima. Si kay P. Diddy. Ay, grabe siya i-bash noon, si Justin Bieber. Nowadays, parang you would kind of feel bad for Bieber. I think we owe Bieber an apology. Not really. Talaga? He made horrible music. Sa bagay. In my opinion lang yun. Hindi, pero sa akin parang, siguro yung mga nagbabash, parang you owe him an apology, pero... I mean, as a person. As a person. Pero as a musician, not really. Unforgivable. Yung baby nga niya. Doon siya nasira sa baby na kanta niya, di ba? Sino ba yung behind that? Si P. Diddy rin. Baby, baby oil. Fuck you. Joke lang. Gago ka? Di ka na-expect yung oil. Tangina. Ano ba tong obsession natin? Natin tuloy. Ano ba tong obsession ng mga tao sa nonchalant tsaka sa pagiging overthinker. Yeah, let's talk about that. Ikaw, sige nga, ano bang take mo doon? Ikaw naman, panay ang daldal ko dito eh. Ikaw lang. Ano? I'll give it a spot. Hindi, ano ba yung tingin mo sa yung obsession ng nonchalant sa overthinker? Hindi kasi siguro, mahilig tayong gumawa ng sarili nating alter ego eh. Parang hindi ko yata nag-gets. Elaborate. May mga tao kasing nauso lang yung salitang nonchalant. Naging nonchalant bigla. Ganun. may ibang tao na talagang nonchalant. Yung walang pakialam sa buhay-buhay. Pero bilang nag-trend kasi, bilang dumami na, nonchalant pala ako. Kasi cool. Tingin nila kasi cool lang talaga. Kasi cool. Yung overthinker naman, well, basically, you're just making problems in your head. That did not even exist to begin with. It's weird, no? Bakit parang nagiging extreme tayo sa pagiging... Minsan we tend to overthink naman eh. It's a natural human... it's a natural human... Condition. Ayun, no. I saved you there. Thank you. Joke lang. Nangyayari naman talaga yan eh. Minsan nawawala tayo doon sa words eh. Pero nandun na sa dulo ng dila natin. Ayun nga. It's pretty annoying. Yung mga nausang salita parang... Kaya yung bago yung very demure. Oh my God. May gano'n na rin. Saan galing to? Ganun. Pa-demure. Pa-demure. Arte nyo. Tangin mo pang. Ano ibig sabihin ng demure? Demure? Huwag natin pag-usapan yan. Parang binibigyan na natin sila ng reason to still use the word. I can't blame mga overthinkers. Kasi, yan talaga eh. May part din kasi sa atin na parang nagiging paranoid tayo pag overthinkers. Or pag overthinkers tayo, ang naging cause kasi nun yung
past trauma. Past trauma. Na parang ayaw natin maulit. Ayaw na natin maulit. What if maulit na naman to? What if? Diba? Maraming what if. Yun nga, parang we waste narinig ko lang to sa film eh. Ang sabi kasi, parang we waste so much time on things that did not even have to, tawag dito, ulitin ko. We are wasting so much time in things that did not even exist before. Diba? But what did go wrong was the things that did not exist. Diba? Saan film yun? Sa Worst Person in the World. Okay. Hindi yun yung eksaktong sinabi, pero yun yung idea eh. Diba? Ayun ba yung boyfriend niya na nagka-cancer? Ex niya, parang ex ganun. Niya, I love that film. Ako din. Panoorin ko nga ulit. May mga nag-exist kasi na ganun eh. Parang, yun nga, akala mo may problema nung umpisa pero wala naman. Ano tayo, parang nagwo-worry tayo sa future na wala pa naman tayo doon. Ayun nga eh. Tama ba yung sinabi ko? Baka pag nireview ko tong audio tsaka video, mali pala yung sinabi ko. Hindi, ako lang. Review mo na lang. Correct mo na lang sa description. Ayoko nang ganun. There's no such thing as do it right the first time. Hindi ko rin matandaan masyado yung line eh. Pero yun nga, we wasted so much time on things that might go wrong. But what did go wrong were never the things that existed back then. Diba? Parang inunahan mo masyado sarili mo. Yun nga eh. What if mag-fail ka? Yun nga, tanga ng memory to, nag-fail sa akin. Minsan ganito ako eh. Parang, tama ba yung sinabi ko? Tapos mako-conscious na ako. Wow, that's kind of a suffering that I don't want to anyone. Yeah, I don't want for anyone. So mo nag-overthink na perfectly normal. Ito na nga, nag-overthink na nga ako. Pero may mga panonchalant na feeling main character eh. Nonchalant to lang po eh. Tapos ako lang ba? Parang masyado lang nagiging annoying yung mga tao kasi nagko-consume tayo masyado ng social media. Tapos tayo triggered lagi tayo. Lagi. Kailangan natin detoxification talaga eh. Yun nga, pag may time, tanggalin yung social media sa system. Pahinga minsan sa Facebook. Ganun. Yun din, Tsaka ang dali natin matrigger, napansin ko eh. Parang may mga buzzwords na hindi mo gusto. Tapos magagalit ka. Hindi mo muna hinihimay. Alam mo, mali ko rin na ugali ito eh. Pangit na ugali, by the way. Minsan kasi nakikipagsagutan ako sa comment section. Hindi sa Facebook kasi sobrang hopeless dun eh. Sa YouTube. Sa YouTube, daming tango. Tapos kinokorek ko. Hindi naman ako nire-replyan. Hinihintay ko talaga eh. Parang nasagot yung mga tanong nila. Parang ganun. Hindi, yung iba dun nagtotroll. Tapos kino-confront ko. Tinitinan ko lang kung magre-react. Wala naman. Siguro bot yun. Minsan nakikipag-usap ka sa bot pala eh. Pero yung sasagot ka sa mga comments sa Facebook. Alam mo, sabi sa akin isa kong kaibigan, sabi niya, sa Facebook daw, talagang bobo lagi yung mga comment. Pero pag sa YouTube, mas matalino daw. And then, after ng usapan namin na yon, nagpunta ako sa YouTube, nakabasa ako ng mga comments. I disagree na. Halos pareho lang din pala. Halos same. English lang. Alam mo, nakaka-worry nga eh. Kasi may mga Pilipino ako nakikita dun sa comment section. Kasi alimbawa, kapag yung content tungkol sa Pilipinas, expected na may mga Pilipino dun. Yung mga Pinoy baiting na Hindi. Meron. Grabe yung lack of knowledge talaga, men. Sobra. I'm not saying na morally superior ako Pero alam ko kasi talaga yung factual sa hindi. Sila talaga parang bumabase lang sila sa headline. Tapos matitrigger na agad. Malala pa nito, binabase nila dun sa religion nila, sa beliefs nila. Sa religious religious feelings nila. Ang pambungan nila, I'm a Filipino Christian and I support this blah 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 blah. Sabi ko, why? What's wrong with you? Paano wala kang religion, di ba? Moral na lang moral mo na. Huwag mo na i-bring up yung religion sa conversation. It's not gonna work. Kasi yung kausap mo malamang atheist yun, or agnostic, for all we know. Sige. Yung religion kasi lala pag general yung pinag-uusapan, para siyang mayonnaise sa para siyang mayonnaise na nilagay mo sa chocolate cake, ganun. Hindi mag-work. Parang mga overrated food lang eh, Dito sa Pinas, parang ang hilig nating mag-alter na mga recipe. Oo nga. Di ba yung fried sushi? Ba't may fried sushi? Baked sushi. May baked sushi pa. Parang it defeats the purpose. Alam ko na pag-usapan na natin to dati. Parang nangyayari yun eh. Tsaka bakit kaya, parang
ang hilig nating yun nga, i-alter yung mga recipe kagaya nung sa shawarma. May shawarma rice. Ano pang sense na inintroduce mo yung shawarma sa Pinoy? Kasi nga daw Pinoy mahilig mag-ulam ng kanin. Nandun na tayo. Mag-ulam sa kanin. Oo, nandun na tayo. Pero paano pa ma-open up sa ibang putahe yung mga tao, di ba? Kung ilalagay mo lang din sa kanila, ibibigay mo lang din sa kanila. Masarap naman daw eh. O yung nakagisnan nila, ang labo eh. Sabi nga nila, masarap naman daw, pero hindi ka lang fan. Hindi lang ako fan. Parang it's a wrong idea. Oh, what a wrong idea that. Parang inistro mo yung pares. Inistro mo yung pares, no? Kuya, pabili pares, plastic, tsaka straw. Yung parang sa Coke na sabi na magpapares, gago ka. Yun nga. Ano pa ba yung food na nakakaasar na inalter ng Pinas? Tama ba? Yung pizza na tawag dito, yung may flavor ng pizza, sardinas na pizza. May ganun. Talaga? Oo, meron. Masarap naman. Ako pinapalaman ko sa tinapay yung pero di ko pa natikman yung sardinas na pizza. Okay. Pero minsan pinapalaman ko yung sardinas sa tinapay. Masarap. Ewan ko lang kasi baka pag Italian ka may rules talaga kung ano yung flavor mo. Fuck the Italians. So, hoy. Huwag kang gaganyan. Hindi, parang kayo lang ba pwede magpasta? Okay. We don't need your validation ng tawag. Yun nga, yung approval. Oo, hindi namin kailangan approval. Hindi namin kailangan ng blessings nyo. Hindi, yun na nga yung point. Parang nasisira kasi yung original form. Okay. Just to appease the masses na taga-ibang bansa. Sige, try lang natin. So ba yung mga kumakalat na video na may mga natitrigger na Italians? Kapag, tingin ko stage yun. Yung kapag natitrigger sila na, halimbawa, yung pasta mo, lalagyan mo ng extra ketchup. Hindi, tingin ko stage yun. Hindi naman lahat ng Italians ganun. Tingin ko nga parang lang yan pang rage bait din. Siguro. Gaya yung sinabi ko kanina. Joke lang yan I love Italians. Sinabi I love Italian people. Italian ang women. Idol, Italian chicks. idol ko po si Stallone. Italian ba siya? Oo, actually, si Stallone. Saka si De Niro, Irish-Italian. Irish-Italian si Robert De Niro. Si Al Pacino. Yun. Pero yun nga yung mga nakikita nating video noon, yung magcha-chopsticks daw sa pasta dun sa Italy. Mali. Tingin ko stage yun Parang nangaasar lang sila tingin ko, making mockery. So parang naman, ang rude naman na babasasin mo yung tao habang ini-enjoy niya yung meal niya. Binayaran naman niya yun. Yun nga, minsan nalilito ako kung totoo ba o hindi. Tingin ko stage. Ewan ko lang. Kung stage man yun, ang galing nilang actor. Oo. Ang galing. Tsaka may nakita ako sketch dati yung tungkol din sa Italian restaurants Merong mga customer na American na nag-order ng pasta sa Italian restaurant na pure Italian talaga. Tapos sabi nung babae, I think I'll get the pasta. Tapos sabi nung I think I'll get the pasta. I get the pasta. Which one? Ginanon siya. Natawa. Si Super Wog. Galing nga I think I get the pasta. I think I get the pasta. Tapos binigyan ng example. Tapos, which one? Which one? You're wasting my time, woman. Fettuccine. Labas yan. Madami niya sinabing linguine, fettuccine. He named a few pasta. Yung pasta dishes. Sabi niya, aren't they the same? Get out. Get out. Tingin ko nangyayari din yun. Pag mga boomer na Italian may chance na ganun. But diba may joke nga kung gusto mo ma-offend yung Italian, so ilagyan mo ng ketchup yung spaghetti. Para ka nangaasar kasi nun Tapos, pag sa atin ba, na-appreciate ba yung Pinoy style ng spaghetti? Dito kasi sa Pilipinas, ang hilig natin sa sugar Sa matatamis. Tinan mo yung spaghetti natin, laging matamis. Parang hati yung mga Italian sa ganun. Siguro may nakita ko nag-react sa ganun. It's parang di rin nila gustuhan. Ganun. That's their opinion. Yung spaghetti kasi nila, very pure talaga maasim. Maasim. Talagang tomato. Ano ba yung Tomatoes. Sa Yellow Cab, na-try ko yung pasta nila ron. Lasang sinigang Parang, di ko bet. Na-try ko rin yun. Hindi ko trip. Parang nangangasim na. Gusto ko yung nila, Charlie Chan. Yun. Yung Charlie Chan, okay din yun Tapos, ano pa bang food yung nakakatawa? Di ba galit ka sa lumpia?
Dati, pero ngayon medyo na-appreciate ko na kasi ang hirap pala niya gawin. Puta. Dati sabi mo, fuck lumpia. Ano kasi, noong time na yun masyadong ino-overhype. Di ko pa rin siya feel pag mamantika, pero kumakain na. Okay. O baka naman may... Nag-mature lang ako. Oo nga eh. Baka naman may nagbago lang ng isip mo. Wala naman. O baka naman may crush ka, mahilig sa lumpia. Random na lang. Tingin ko may kahit kumakain ka ng lumpia, di ako mata-turn off. Ayoko lang talaga masyado ng lumpia. Kasi mamantika, yung crumbs kumakalat pagkagat mo. Yun yung reklamo mo. Nagko-commute ka ba lately? Oo naman. Kamusta commute natin ngayon? It's getting worse. By the day, no? Yes. Getting worse by the day. Alam mo, hate na hate ko sa commute. Yung sweaty armpit. Ang lala nun. Hindi, tsaka yung sistema. Mas pumangit. Nakikita ko kasi lately sa mga reels, putya parang lala talaga ng problema natin dito sa transpo. Sobra, wala. Public transpo. Di na yata maayos to. Ito ito lang ang tanong ko sa'yo, no? Not to be very negative. Siguro cynical na lang. Tingin mo ba may pag-asa pa yung Pinas na umasenso? Ang hirap sagutin. Be realistic. Wala akong, hindi ako optimistic, di rin ako ganun ka-pessimistic. Mahirap lang sagutin. Pero hanggat may corruption, wala tayong pag-asa. Okay. Kahit paano may ano ka pa rin naman, tingin ko. May faith pa rin ako, pero... May faith ka pa rin, Nakikita mo naman yung mga umuupo sa pwesto. Ano ba ito nangyayari? Yung mga nagpa-file ng COC? Mga vlogger. Mga content creator. Ano to? Tayo na si Rosmar. Ano mo sinabi niya? Napag-aaralan naman lahat. Hindi naman po ako bobo kaya ako tumakbo. Dude, alam mo kung nag-apply ka ng trabaho tapos yun yung sasabihin mo sa sa HR, hindi naman po ako bobo, kaya ko po pag-aralan yan. Tayo na bagsak ka Yun nga, alam mo doon sa lahat at stake pag tatakbo ka sa politics, di ba? Tapos sila parang... ginamit lang yung clout mo. Oo. Di ba? Yun nga. Alam nila kasi magkakaboto na sila eh. Tapos si Diwata tumakbo din. For what? Anong trip mo? Kahapon kausap ko rin yung mga friends ko kasi nga umattend ako sa wedding. Napag-usapan din namin yan. Well, basically parang nawawalan din sila ng gana sa Pinas dahil doon. Kinakapitalize lang din yung yung fame niya. Sinabi ko nung una, alam ko tumatakbo lang si Diwata for a party list supporting vendors. A party list. Pero kasi may program na yung government para sa vendors. So bakit pa siya tatakbo? Anong sense, di ba? Tapos sabi sa akin, syempre, pag nanalo yan, anong next? Di ba, Senate? Baka mag-senador na. Yun yung weird. What if... At saka, alam mo naman na Pilipino, mahilig sa rags to riches story. Oo, gagi. Diba? Ano yan? Magbubum yung si Diwata. Dati nag-trending siya na nakulong siya. Ngayon, senador na siya. Inspiring. I think I get your pasta. Labo nun na. Diba? Yung parang, wow. Parang minamak mo. Ginaganon mo na lang. Nung nagsasalita nga siya parang yung kaya mong iambag pag nakuha sa posisyon mo. Paglalaban ko po yung mga vendors, hindi, anong plataforma yung gagawin mo? If ever. Huwag tayong sumagot lang ng puro drama. Okay. Maging technical naman tayo for once. You made a great point there. Diba? Actually. Anong strategic plan mo? Ano yung gusto mong baguhin sa sistema? Diba? Hindi yung gusto mong tulungan. Lahat naman tayo gustong tumulong eh. That's what they always say. Diba? Gusto nyo tumulong. Lahat naman gusto Pwede ka naman tumulong nang hindi tatakbo sa Congress eh. Why not tingnan mo, nagmukha kang tanga. Why not try philanthropy, diba? Diba? Why not try to be, yun nga. Buka ng charity, gumawa ka ng livelihood program sa lugar mo. Ganun, no? Magturo ka paano iluto yung pares mo tsaka yung chicken mo. Mag-branch out ka. Alam mo, natanga nga ako kasi di ba wala na nga sa radar natin yung si Diwata. Biglang may hawak na ka, COC. Nakakatanga no? Parang kahit sino. Yung board ka lang, tapos wala akong magawa, takbo nga ako. Alam mo, tinignan ko nga yung mga sinabi ng mga tao sa kanya. Mostly negative. Kasi walang natuwa actually. Mga ilan lang, yung mga siguro malalapit lang talaga kay Diwata. Ganun. Pero kasi pagod na tayo sa ganyan eh. Nakakapagod. Yung underqualified. Pero for some reason, sige, pwede ka tumakbo. Kasi sikat ka eh. Bakit ang low ng standards natin sa mga tatakbo? Alam mo, taas ng standards natin sa artista, pero sa politics ang baba. Yun nga, about naman sa artista, hindi naman bago yan eh. Diba? Kahit naman dati pa sa US, si Ronald Reagan. Artista yun, naging presidente.
Malay mo, si The Rock maging artista yun. Maging... Yung one-dimensional asshole na yun. Maging presidente. No? May chance kasi ayaw na nila sa mga kagaya ni Trump, tapos magiging si The Rock naman. I know we don't like to talk about ang ingay mo umubo. Wala akong pake. Nabingi ako. For once, sasagot ako. Wala akong pake. Sabihin mo, sige, tuloy mo. Tuloy mo sabihin mo, sige. Yan. And then, yun nga, frustrating lang. Oo, nakakapagod, frustrating. Paulit-ulit na lang. We are a nation that's tired. Circus na yung politics. Very frustrated na tayo. Ulitin ko lang, hindi kami fan ng politics. Ngayon lang to namin napag-usapan. Hindi kasi nababalita nga yun yung mga vlogger na content, nagpa-file ng COC. Meron pa isa yung Ngongo. Ano pangalan nun? Ngongo. Yung bingot siya na matagal na siyang online personality na sikat eh. Sino yun? Tatakbo din. Nakalimutan yung pangalan. Dito sa Pinas talaga? Tatakbo din siyang sa Cavite yata o Batangas. Basta ganun. Tatakbo siyang counselor din. So parang... Well, ano ba? Kasi kung ang gusto lang talaga nila is tumulong. Yun nga, gaya na sabi natin kanina, you can do it the other way. You can help without running for Congress. Try philanthropy. Leave that job sa mga legit. O kaya yung blessings mo, i-share mo na lang kung kanino. Diba? Gumawa ka nga ng charity. Gumawa ka ng livelihood program. Ganun. It's so dumb. Yun nga. Pero yun nga, kung ako tatanungin mo kung may pag-asa pa ba Pinas, not to sound negative pero parang wala na. Parang siyang may sa totoo lang, parang wala na. Yung sabi ni Rizal, may cancer. Yun nga, meron tayong tumor na hirap matukoy. Hindi matukoy kung saan. Ang hirap na kaya naman, meron tayong malaking tumor na kaya naman tanggalin pero hindi matanggal-tanggal. Yun nga, we're a country that's tawag dito, 10 steps forward, 20 steps back. Yes. Para tayong may nanay na may malalang sakit. Tapos yung mga inaasahan natin na tutulong sa atin, ginagago tayo. Kaya hopeless diba? Tapos sabi pa nila, piliin mo na lang yung battles mo. But it's hard not to be concerned You're Filipino. Diba? Nasa Pilipinas ka. We're only human. Maaapektuhan ka. Dadating ka dun sa receiving end. Ayun nga kasi mararamdaman mo yun sa bilihin, sa yun yung isa pang ayaw ko dito sa toxic Filipino mindset Saka na sila nagre-react kapag sila na yung nasa receiving end. Saka sila aaray. Saka sila aaray. So stupid. It's so dumb. Yun nga Which is more annoying, yung mga poverty porn vloggers. Or yung mga sarap nila pagsasampalin. Or, ito na ulitin ko, wag ka mag-interject muna. Ikaw si boy interject Siyempre. Which is more annoying, poverty porn vloggers or kamote vloggers? Both. Yes. Kung may chance lang ako, pag-uuntugin ko sila lahat Alam mo, nakasara ko sa mga motovlogger na mga kamote. Yung iba matitino talaga. May mga motovlogger na matino. Respectful nga sa akin, sa mga siklistang kagaya natin. Mga siklista kasi tayo, syempre. Pero yung iba kasi talaga, bastos puta. One time nga sinigawan ako. Kasi patawid ako, tapos bigla siyang tumawid, hindi pa siya pwedeng tumawid. Naka-red light, di ba? Tapos may camera pala siya. Nasira ko pala yung vlog niya. Gago. Kung nandito man, kung may chance na maririnig mo kami, kuyang vlogger, putang ina mo. Tang ina mo pangit. Gago. Meron kasi siya nung tae content pa kayo. Yung tawag siya. Ito iba-vlog ko to, beating the red light. May bisiklista, sinira yung vlog ko. Tang ina mo. Yung mga poverty porn vloggers, tingin ko mas malala sila sa bagay. Lowest of the low. Morally. Morally, mas malala sila. Kasi una, ini-exploit nila yung... May hirap, diba? Hanggang ngayon may ganun pa rin. Akala ko it has run its course. Yung ganung style ng vlogging. Hindi na dun pa rin Tsaka parang mas lumalala siya Hindi kasi may nakikinabang Tapos yung nakikinabang, sorry, na-exploit kayo talaga. Na-exploit talaga kayo. As in, it's really pinagkakitaan kayo. Pero dun sa nakasalubong kong kamote vlogger na yun. Pakayo ka. Kamote moto vlogger. Vlog mo, beating the red light. Tang ina mo. Tanggal ka sana ng lisensya, gago. Gagi malala pa nun, minura ako putang ina mo. Papalapit ako, sabi niya, oy, tang ina mo. Ginanon ako. Sabi ko, what the fuck? Ano nangyari? So sabi ko, ang ina mo rin. What sinagot mo? Pero nakalayo na siya What sinagot mo? Tang ina mo rin. Para marinig niya. Salty regulars. Tang ina mo rin. Na-promote mo pa. Ayun. I think that should do it. Yes. Yan, as always, thank you for listening, everybody. Salamat sa pakikinig.
If you're still there, we love you. Salamat. Yun lang. And we're out.